Magandang araw, magandang buhay. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Ngayon po mga lolo at lola, sa araw na ito ay may dala-dala akong magandang balita na mangyayari sa June 27, 2025. Ano bang balitang ito? Ang balitang ito ay payout po para sa inyo. Sino-sino nga lang ba ang makakuha ng payout na ito? Ang makakuha lamang po ay ang mga pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. At sa video ko na ito, malalaman mo ang mga lugar kung saan may magaganap na payout. Kasama na din ang oras kung anong oras po kayo pupunta para po kunin po ang inyong payout at ang lugar kung saan kayo pupunta para po sa inyo pong kukuning payout at dagdag pa ng mga detalye na malalaman mo dito sa aking YouTube channel, yung mga requirements at iba pang mga bagay. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule, June 27, 2025. Alamin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang benefits ng ating mga senior citizens, payout ng ating mga senior citizens at update para sa ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na manatiling updated sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At ngayon, atin na pag-uusapan ang balitang ito. Let's go! Ang una sa ating listahan na may magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Pensioners ay ang lugar ng San Mateo, Rizal sa Barangay Silangan. Dahil sa June 27, 2025, ang oras po ng inyong payout alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. At pupunta po kayo sa Santa Barbara, Villas 1 Covered Court. Kasali rin na magpipayout ang Barangay San Pedro, Cantilan, Surigao del Sur. Sabi dito, sa June 27, 2025, sa Barangay San Pedro Multipurpose Hall, may magaganap po na payout sa inyong lugar. Sa Barangay Siinan, Balingao, meron po magaganap po na payout sa inyo sa June 27, 2025 mula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at pupunta po kayo sa Sinian, Barangay Hall. Magpi-payout din sa June 27 ang Barangay Ambacon sa alas 8:30 ng umaga sa Barangay Hall. Barangay Maningalaw, alas 8:30 hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay Hall. Barangay Pinanaan, alauna hanggang alas 4 ng hapon sa Barangay Hall. Barangay Matay, alas 8:30 ng umaga sa Barangay Hall. Barangay Poblasyon, alas 8:30 ng umaga sa Municipal Lobby. Barangay Tinucoran, alas 8:30 ng umaga sa Barangay Hall. Sa City of Calbayog, sa Oquendo District, Oquendo Covered Court, meron po magaganap na payout sa June 27, 2025 at ito po yung mga barangay na magpi-payout. Sa Right River, sa alas 8 hanggang alas 9:30 ng umaga, magpi-payout ang Barangay Cag-Anahaw, San Isidro, Hugon Rosales, Talahiban, Barangay Hibabngan, Barangay D. Victoria, Barangay San Rufino, Barangay Tarabucan, Barangay Baha, Barangay Libertad, Barangay Sinidman Occidental. Sa Left River naman, sa launa hanggang alas 12:30 ng hapon, ang Barangay Makatintingog, Barangay Dawo, Barangay Bayo, Barangay Rojas 2nd, Barangay Pilar, Barangay Cag-Anibong, Barangay Sigo, Barangay Manuel Baral Sr., Barangay Mantaong, Barangay Kabatuan. Sa alas 9:30 hanggang alas 11 ng umaga, ang Barangay Lapaan, Barangay Oboob, Barangay Kapakuhan, Barangay Jose Ronyo, Barangay Kibago, Barangay Cagbayang, Barangay Kabikahan, Barangay Dinabongan, Barangay Panoypoy, Barangay Sinidman Oriental, Barangay Mag-Ubay. Sa alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang magpipayout na barangay ay ang Barangay Quezon, Barangay Kabakungan, Barangay Nabang, Barangay Bigaho,
Barangay Oquendo, Poblacion. Sa alas 2:30 hanggang alas 5 ng hapon, ang Barangay Panlayahan, Barangay Mawakat, Barangay Kagbilingwang, Barangay Kabuy-Gawan, Barangay Katabunan, Barangay Lungsob, Barangay Mabini 2nd, Barangay Rizal 2nd at Barangay Dinagan. Sa munisipalidad ng Tanay sa probinsya ng Rizal sa June 27, 2025, may magaganap po na payout sa alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali at pupunta pa kayo sa tanggapan ng kagalingan at pagpapaunlad ng panlipunan or MSWDO. Para po sa mga taga Braday Multipurpose Building near Barangay Hall, may magaganap po na payout dyan sa inyo sa June 27, 2025, alauna ng hapon. Baka po nag-expect po ang mga senior citizens sa Sun Valley Chapter sa June 27 na payout cancelled po dahil po sa mga bagay na dapat po nilang pag-usapan at mag-announce po sila kung kailan. Sa San Miguel 2nd sa June 27, 2025 sa Salitran 1 Covered Court alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang payout po sa Binukayan, Poblacion at Santo Tomas na venue ay sa June 27, 2025. Sa BLGU ng San Jose Basud, meron po magaganap po na payout sa June 27, 2025, alauna ng hapon sa Barangay Mokong Basud. Sa Maasin City Gym, may magaganap po na payout dyan sa inyo sa June 27, 2025, alas 8 ng umaga. Sa Barangay Salitran 1 Covered Court, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga ang payout sa June 27, 2025. Sa Bagong Sikat San Jose Occidental Mindoro, sa June 27, 2025, may magaganap po na payout alauna hanggang alas 4 ng hapon sa OSCA office magaganap po. Sa Barangay Bagong Paliparan 3rd, meron po magaganap na payout sa June 27, 2025 sa Phase 2 Covered Court alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Municipality of Canton 1 sa Barangay San Antonio Pala, may magaganap po na payout sa Madulaw Cluster sa Barangay Ahos, Barangay Pala at Barangay Madulaw sa June 27, 2025 alauna ng hapon at pupunta po kayo sa San Antonio Pala Covered Court. At ang pinakahuli sa ating listahan na magpe-payout sa Social Pension for Indigent Pensioners ay ang lugar ng Kantilan. Dahil ang payout nila ay magaganap sa June 27, 2025 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At ito ang mga barangay na magpe-payout. Barangay Kalagdaan na may 176 pensioners, Barangay Magasang na may 105 pensioners at Barangay Pag-Antayan na may 105 pensioners at ang payout po ay magaganap po sa Pag-Antayan Social Hall. Sa Barangay San Pedro na may 168 pensioners, Barangay Consuelo na may 130 pensioners, ang payout venue po ninyo ay magaganap sa San Pedro Covered Court. Sa Barangay Linintian, Poblacion na may 200 pensioners, ang payout venue ay sa Lintian Barangay Hall. Sa General Island na may 71 pensioners sa Linintian Barangay Hall. At ang panghuli natin ay ang Barangay Magusilom, Poblacion na may 265 pensioners sa Magusilom Covered Court magaganap ang inyong pong payout. At yun po ang kumpletong detalye sa magaganap na payout bukas na sana'y nakuha ninyo ang mga lugar, oras at payout venue. At sa mga nagtatanong sa akin, sir, bakit hindi po kasali ang aming lugar? Ito lang po yung ma-advise ko. May mga paraan po kung paano nila ito ipinapaalam sa publiko ang payout sa Social Pension for Indigent Pensioners. Meron pong tinatawag na technology yung ginagamit, yung mga person in charge or mga tao talagang concern ay nagpo-post dito sa Facebook or any website na kinukuhanan po ng details tungkol po sa payout at yung traditional naman na pinopost naman po sa kanilang lugar or sa inyong barangay ang update. So ang dapat nyo pong gawin ay puntahan po ang pinakamalapit na barangay at tanungin ang update po sa inyong
Social Pension for Indigent Pensioners payout. Nang sa gayon, updated din kayo. At sa puntong ito, ibibigay ko na ang mga requirements na dapat mo i-ready sa pagkuha po ng inyo pong payout sa sa Social Pension for Indigent Pensioners. Let's go. Kung senior citizens o benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope ng iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. At dagdag paalala po para iwas tayo sa sakit na Mpox, ang dapat gawin ng ating mga senior citizens ay magsuot po ng face mask, magdala po ng sariling alcohol, mag-social distancing, kumain before pumunta po sa payout at kinakailangang dala po ang kumpletong mga requirements para po sa inyo pong payout. At
yun po ang ating content for today at naibigay ko na naman ang lahat ng mga impormasyon na kailangan. Kaya naman ako'y lubos sa pagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsusuporta sa aking YouTube channel na mapanood ang mga balita para sa ating mga senior citizens. At sa muli nating pagkikita, shout out po sa lahat na nanonood nito at hanggang sa muli, bye-bye!